man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bil jannah. Mula sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, ang sino man ang tumahak sa isang landas na naghahanap dahil doon ng kaalaman ay padadaliin para sa kanya dahil doon ng isang daan patungo sa paraiso. Pero bakit ganun? Bakit parang tila nag-iiba yata ang ipinapakita ng ilan sa atin ngayon? Ako si Brother Muhammad Khair, alhamdulillah, ako ang itinalagang founder ng GC na ito. At kagaya na lamang din, nandyan ang ating mga admin, biyayaan, pagpalain naman sila ni Allah, kay Sister Princess, Sister Hayati, yung mga iba na Sister Aziza, kay Sister Nihaya, kay sa mga MC natin, 'di ba? Sa mga nagbo-volunteer kay Ustad Abdul Gafur, kay Mufrid, Brother Muhammad Nash, alhamdulillah, biyayaan at pagpalain naman sila ni Allah. Lahat ng nakikilahok sa pag-aaral na ito, biyayaan at pagpalain naman sila ni Allah at nagiging dahilan sila ng pagkatuto natin sa ating relihiyon. Pero gusto ko paalalahanan una ang aking sarili, okay? Gusto ko magbigay ng payo, advice sa bawat isa. Dahil sa nakikita ko kamakilan lamang, bakit parang tila iba yata ang nakikita natin at hindi pag-aaral, okay? Halimbawa na lamang kagabi, nais kong banggitin yung kagabi. Mga kapatid, wag na sana sumama ang loob niyo sa akin. Kaya ginawa ko tong video na ito, isa ito sa purpose na para nakikita niyo yung reaction ko at then hindi niyo nakikita na at hindi niyo isipin naggalit ako o galit ko to sinasabi. Na makikita niyo na malumanay ko siya sinasabi dahil may mga tao na pagka nagbasa ng napakahabang salaysay o pagpapayo, mali nila nauunawaan, galit nila naiintindihan. Sa anong kadahilanan? Dahil paggalit nila binabasa. Okay? So, kaya ginawa ko tong video na para nakikita niyo yung reaction ko at hindi sumama ang loob niyo sa akin, hindi kayo mag-isip at hindi kayo mag-isip sa isip niyo na parang nagagalit yung founder. Hindi. Para nakikita nyo na malumanay ko to sinasabi, pagpapayo, pag-advise ng hindi nagagalit, okay? Kaya ako ginawa to. Gusto ko banggitin yung nangyari kagabi na mayroong nagmumuhadara, may muhadara tayo, ngunit tayo ay patuloy sa pag-uusap. Okay? Pag-chat sa conversation sa GC natin. Siguro mga kapatid sa Islam, biyayaan at pagpalain nawa si Brother Muhammad Nash ni Allah subhanahu wa ta'ala. Biyayaan siya ni Allah sa kabila ng masipag niya na pagbabahagi ng kaalaman. Yung pagpapasoal niya, malaking tulong yan at dahil doon natututo tayo. May mga bagay tayo na hindi natin nalalaman at dahil doon nalalaman natin sa ibang tao. Kaya hindi nga natin pwede questionin o maliitin ang kaalaman ng isang tao. Dahil maaaring may alam yan na hindi natin nalalaman. Dahil sa pagpapasual ni Brother Nash, alhamdulillah, tayo ay natututo sa ating relihiyon. Okay? At siguro, magbibigay ako ng advice, payo, na kapag dumating siguro yung oras ng kapag halimbawa may magmumuhadara na, magbabahagi ng kaalaman, nandiyan na ang ustad, kagaya na lamang ng iba na walang internet, walang load, siguro mas mainam siguro na itigil muna natin yung pag-uusap sa chat. Halimbawa na lamang yung halimbawa may nagpapasual, siguro mag-focus muna tayo sa nagbibigay ng muhadara. Para nang sa ganun, hindi natin siya nadidistract at kabilang na rin yun sa pagbibigay natin ng respeto sa kanya. Okay? Yung tao, pinakiusapan natin, yung tao, inantay natin, yung tao galing sa trabaho and then pagod, imbis na ipapahinga na lang niya, siya pa yung nagbigay ng kaalaman na mapapakinabangan natin. Masya Allah. Biyayaan, pagpalain naman siya ni Allah. Okay? And then, pagkatapos naman ng muhadara, halimbawa natapos na, pwede na siguro tayo bumalik ulit sa pagpapasual. Okay? So, hindi ko ibinabawal yung pagpapasual. Ang pinapayo ko lang na magkaroon tayo ng limit or limitasyon and then, obserbahan natin na tama ba yung ginagawa natin na kapag kami nagsasalita, tayo yung nag-uusap sa GC or mayroon tayong ginagawang sarili nating discussion. Pero wag sana sumama ang loob niyo sa akin. Pinapayo ko lang to, advice. At sa ganun,
maiwasan natin ang pagkakaroon ng maling pag-unawa lalo nung nagsasalita. Okay? Wala namang masama dun, mabuti yun, may nagpapasual, may nagbibigay ng katanungan and then natututo tayo. Ngayon, kapag halimbawa naman walang internet or walang load, siguro mas mainam na ihinto muna natin para sa kapakanan ng ibang nakikinig. Okay? Para sa kapakanan nila and then isipin din natin na baka nadi-distract natin si Ustad. Alhamdulillah. Si Brother Muhammad Nash, kinausap ko siya and then kung kailan siya pwede magmuhadara and then pag-iisipan pa niya. Then may usapan din kami. Alhamdulillah. And then, ngayon naman sa pakikipag-usap sa GC ng hindi konektado sa ating relihiyon. Alam natin na ang pag-aasawa ay kabilang yan sa ating relihiyon. Okay? Ang pag-aasawa. Pero siguro kung pag-aasawa ang pinag-uusapan natin, i-timing natin na halimbawa i-timing natin na mayroong ustad or nandiyan ang mga ustad natin. Sa ganun nakakakuha tayo or nakapagbibigay sila ng mas magandang advice patungkol sa pag-aasawa. Okay, pero kung halimbawa mangliligaw tayo sa GC, public, sasabihin natin na akin to, akin siya, siguro isipin natin na medyo magkaroon tayo ng konting hiya, no? Kasi una, hindi lang tayo ang nandoon sa GC. Kung gusto natin yung tao, halimbawa gusto talaga natin siya, gawin natin ang sunnah. Puntahan natin ang kanilang mga magulang. Puntahan nyo ang kanyang mga magulang nang sa ganun, kausapin nyo kung gusto nyo talaga siya. Pero kung halimbawa, aangkinin natin yung isang tao sa GC, na akin to, mag-ingat ka sa mga pinapanalangin mo, wag lang siya. Oo, lalaki tayo pero daan natin sa maayos na pamamaraan. Kausapin natin siya, inshallah. And then, nasa ganun, malay natin, mas mapadali yung hinahangad natin. And then, wag natin kakalimutan ang dua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ngayon, kung pag-uusap sa relihiyon, hindi konektado sa ating relihiyon sa GC, magkaroon tayo siguro ng limitasyon kahit konti dahil hindi lahat po ng nasa GC natin ay gusto yung ganyang klaseng usapin. May ilan dyan, tahimik lang, nagbabasa, then maya-maya or mga ilang araw maglilib na sila, aalis na sila dahil hindi nila nakikita na pag-aaral yung nandoon. Kung hindi mga bagay na kung saan hindi naman konektado sa relihiyon. Dahil may mga tao dyan na talagang kaalaman ang hinahangad nila, ang hinahanap nila. Nang hinahangad nila na mas matuto sila sa relihiyon natin, sa pananampalatayang Islam. At kung private naman, kumbaga personal natin, siguro mag-PM tayo sa mga ustad natin, humingi tayo ng payo. Nang sa ganun, mas magkaroon tayo ng idea, nang sa ganun, hindi tayo lumalabag sa relihiyon natin na kung saan ginagawa natin o humahanap tayo ng lunas sa mga problema natin na hindi natin nababangga o nasasagasaan yung relihiyon natin. Kaya mas mainam humingi tayo ng payo sa ating mga maalam, sa ating mga scholar, and then isa puso natin ang payo na yun. Okay? Sabi nga sa kabilang GC, isa puso ang turo ni Ustad, wag si Ustad. Wala yun. And then, yung pagkakaroon naman ng respeto natin sa ating admin. May nabasa ako kagabi, parang napagsabihan yata siya. And then, parang sumama yung loob, hindi ko alam. Allah Ta'ala alam. Meron siyang binanggit na parang hindi maganda or iba yung dating and then pagkatapos siya ay nag-left sa GC nang walang paalam. Mga kapatid, wala namang masamang mag-left sa ating GC pero magkaroon tayo ng maayos na pagpapaalam. Nasa rules yun, hindi ba? May rules tayo. Nakakagabi, nahanap ko yun para isasend ko sana. Kasi may mga bagong pasok. Okay? So, magkaroon tayo ng maayos na pagpapaalam sa ating mga admin or sa atin, lahat tayo doon sa GC para alam natin yung dahilan kung bakit umaalis or hindi ba, baka di natin alam, baka mamaya ikakasal na pala kay ganito kaya maglilib na siya. So, hindi, biro lang. Pero maigi yun na nalalaman natin yung dahilan
para nagiging aware tayo kung ano nga ba yung dapat nating iwasan. Dahil baka mamaya may tao na umalis dahil nakikita niya na hindi na pag-aaral yung nakikita sa GC natin. So, maaagapan natin, makakapagbigay tayo ng advice sa lahat ng member natin para nang sa ganun, um, maiwasan yung ganong klaseng usapin na alam natin na hindi magdudulot ng pagkatuto sa ating relihiyon. And then magkaroon din tayo ng limitasyon sa ating sarili. Alamin natin yung mga mini-message natin. Minsan isipin natin, tama ba to? Kumbaga, konektado ba to sa relihiyon natin? Siguro, kung ilan lang kayo, halimbawa tatlo or dalawa kayo, siguro walang masama dun dahil lalo't nagkakaunawaan kayo and then kilala nyo yung isa't isa. Pero halimbawa na lamang na group chat, napakarami natin dito and then hindi lahat ng nandito is gusto yung ginagawa natin. Na halimbawa yung pakikipag-usap ng hindi konektado sa ating relihiyon. Magtanong tayo sa GC. Hindi ko ipinagbabawal yung pagme-message sa GC. Kung patungkol sa kaalaman, go. Mag-message tayo, alhamdulillah. Tanong natin sa ating mga ustad. And then kung halimbawa private naman and then ibang usapin, i-PM natin yung mga mas maalam sa atin nang sa ganun mapag-usapan ng kumbaga mas mapag-usapan ng maayos and then hindi magdulot ng kalituhan or maling pag-unawa. Kaya kagaya na nabanggit ko kanina, merong tao na pag nagbasa, pag galit niya binabasa, tapos pag natapos niya yung basahin, sabihin niya, galit na naman to. Bakit niya ganun naunawaan? Dahil pagalit niya binasa. Okay? So, isa to sa purpose bakit ko ginawa tong video na to. Dahil baka mamaya, pag nag-type ako ng napakahaba, magsipag-left yung iba. And then, isipin nila na nagagalit ako. So, para nakikita nyo na malumanay ko sinasabi to, pagpapayo, pag-a-advise. Kinakausap ko kayo ng maayos. Hindi ko kayo sinisermonan, hindi ko kayo sinisigawan or minamaliit, pinapayuhan ko kayo. Syempre, maging sa aking sarili. Payo yun. Dahil minsan, alam ko may pagkaano rin ako. Pero, gaya nga na sabi ko, tingnan natin. Isipin natin kung ito pa ba ay konektado sa ating relihiyon, ito ba ay magugustuhan ng iba kapag sinabi ko, mararamdaman nila pag sinabi ko itong bagay na to. So, yun lamang mga kapatid. Then may sasabihin pa ako sa susunod and then siguro sa susunod na inshallah. Then ginawa ko lang to para maging aware tayo. At iwasan natin yung pakikipagtalo sa GC lalo't kung hindi naman mahalaga. Okay? Alam natin na halimbawa na lamang tayo yung nagsasabi ng mas tama yung sinasabi natin at yung kausap natin parang na-observe natin na hindi nakakaunawa or na-observe natin na parang hindi niya makuha yung pinupunto natin, wag na muna siguro nating ipilit and then balikan natin siya sa ibang araw para sabihin yung bagay na yun and then pwede natin siya i-PM. Nang sa ganun, maiwasan natin ang alam mo yung sausaw suka. Yung halimbawa may nagtatalo sa GC din sasawsaw yung isa and then mauuwi na sa pagtatalo lahat. So nawawala yung peace, yung kapayapaan na imbis na yung pag-aaral sana natin ay payapa, natututo tayo and then puro sigalot bangayan. Yun ang iniiwasan din natin dito, no? So huwag sana sumama ang loob nyo and then nagbibigay lang ako ng advice, payo at maging patatagin nawa tayo ni Allah sa pananampalatayang ito at maging dahilan itong group chat natin ng pagkatuto sa ating relihiyon at hindi gawin para sa mga bagay na kung saan makakagawa tayo ng labag kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, kung ano man yung nasabi ko rito, humihingi ako ng paumanhin sa inyo at baka may nasaktan kahit gaano minsan kasi kahit gaano ka banayad yung pagsasalita natin, hindi natin maiiwasan na may nasasaktan. So, kung ano man yung nasabi ko rito, pagpaumanhin nyo na, and then, ituring nyo ito na payo. Hindi masama ang loob ko, inuulit ko. Hindi masama, hindi ako nagagalit sa inyo, hindi masama ang loob ko sa inyo dahil sa nangyayari. Ang gusto ko lang is matuto tayo at pakinggan nyo yung sinasabi natin and then isipin natin yung pag-aaral na ginagawa natin dito. So, yan lamang mga kapatid. Ako po ang inyong founder na laging busy. So, Brother Muhammad Khair at kasama kayo sa mga dua ko kay Allah na patatagin tayo ni Allah sa pananampalatayang ito and then matuto tayo, maging dahilan to ng pagkatuto natin sa ating relihiyon. Okay?
Gusto ko pasalamatan yung mga admin natin, okay? Nandiyan si Sister Hayati, isang OFW, nagtatrabaho sa ibang bansa. And then, hindi nagiging hadlang para matigil ang pag-aaral. Nagkakaroon siya ng oras, alhamdulillah. Kay Sister Princess, isang nag-aaral, estudyante, alam naman natin, hindi rin nagiging hadlang para itigil yung pag-aayos sa GC na ito. Kumbaga, nagbibigay pa rin sila ng oras. Sa mga iba natin, kay katulad ni Sister Aziza, ni Haya, and kay Brother Abdul Gafur, yung isa, yung MC natin, hindi ko maano yung pangalan niya, yung mga nagbo-volunteer sa GC natin. Kala Ustad Abdul Gafur, Mufrid, kay Ustad Amin Kandulit, yung mga ustad na nagtuturo dito dahil sa kanila natututo tayo sa ating relihiyon, sa mga admin na nagpapanatili ng kaalaman dito dahil sa kanila natututo tayo sa ating relihiyon. And then, biyayaan at pagpalain nawa sila ni Allah. And then, bilang isang founder, alam kong may pagkukulang ako at patawarin nawa ako ni Allah at naway maunawaan niyo ako inshallah. And then, hanggang dito na lamang. At ako po ang inyong founder. Ako po ang inyong founder. Palaging busy. Okay? Brother Muhammad Khair. And then, pag may oras naman ako, inshallah, papasok ako dyan. Inshallah ta'ala. And then, hanggat maaari, pinapaubaya ko muna sa ating mga admin. So, kung ano man yung pagkukulong ko dito, patawarin nyo ako. Lalo kung halimbawa ang kailangan nyo ko is hindi nyo ako makontak or hindi ako sumasagot dahil talagang hindi nagtutugma yung schedule ko sa pag-aaral natin ngayon. So, yun lamang mga kapatid. Dabati ko kayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.